Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ayun, magandang gabi sa ating lahat, mga Lods. No? Dito naman tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Huwebes mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi para sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na kwento at nakaka-inspire na kwentuhan at ang mga balitang dapat mong malaman. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga radyo, cellphone at ano pa mang mga gadget na para ma-upload tayo sa ating mga ng live sa ating mga StreamYard. At syempre po at makasama natin ngayong gabi ang ating kasamang si Admin Rich. Admin Rich, magandang gabi sa iyo. Bumati ka muna. Hello, yes, magandang gabi po sa lahat, no? Maging sa mga kababayan natin sa buong mundo at syempre sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Maraming po salamat sa panonood niyo ngayong gabi, no? Sa Thursday. Maraming pong salamat. Ayun, no, Admin Rich, no. Ngayong gabi, syempre, no, mapapanood din po tayo sa ating mga free TV, sa ating mga channel 3 ng ABS-CBN sa Pinoy TV, no, sa free TV. At syempre sa may For the Box para sa channel 45 to 49 ng GMA7 at mapapakinggan din po tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. Admin Rich, ngayong gabi, syempre, hindi natin kakalimutan po, no, ang ating Siyempre, hindi natin kakalimutan ang pamunuan ng Presidential Communications Office o ang PCO na si Acting Secretary Dave Gomez. Maraming pong salamat at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at dito po sa Mega Manila. Maging sa lahat ng mga kababayan natin na nasa abroad, no, sa magandang gabi po sa inyo, magandang umaga, magandang tanghali dahil alam naman natin na iba-iba yung time zone, especially sa Middle East, dito sa Asia, sa Europe, sa US of A, no. Binabati nga pa natin si Miss Wilma ng Florida, no, USA, no. At syempre sa abang ating mga kababayan, nakasama natin sa mga dating mga trabaho sa Middle East. Magandang hapon po sa inyo lahat diyan. At syempre po hindi natin kalimutan ating mga kapwa vlogger, no. Magandang gabi sa ating mga ka-vloggers, no, sa ating mga idol, no. So Admin Rich, ano pang masasabi mo? May babating ka pa? Yes, nga pala, I extend my condolences, no, kay Rushdie kasi ang kanyang nanay ay namatay na. No? Condolences po, no? Itong mga nakaraang 4 days ago, no, namatay ng nanay niya. So, ayun nga, our condolences. Okay po, no. Nakikirami po kami, no, sa pamunuan dito sa Radyo Pilipinas at syempre ang mga vloggers ng Bagong Pilipinas po ay nakikirami po sa pamilya ni anong pangalan ulit? Rushdie. Yung Rushdie, ating no? yung ating Yes. Okay, no. I understand, no. Siyempre, no, Admin Rich, marami tayong mapag-usapan ngayong gabi, no, dahil alam naman natin for the past few days, no, ang daming issue, ang daming mga drama at siyempre po, no, isa diyan sa mga drama niyan ay ito yung nangyari sa Senado, no. So, regarding din sa barilan issue, no, na under attack or was under attack, no, ang Senado. So sa mga ganyang pagkakataon, Admin Rich, nandun tayo, no, nakikichismis tayo dun. Na-lockdown nga tayo dun dahil nga nandun tayo sa may harapan ng gate ng Senado. So normally yung mga pulis doon na nakapalibot doon, hindi ka na pwedeng lumabas kahit gusto pong lumabas. Kaya inabot ako ng alauna, no, na stranded ako doon, na lockdown dahil nga hindi ka basta-basta makalabas pag nandoon ka na. So sa ganyan, no, gusto nating malaman kung ano yung mga eksena at kadramahan, no, drama-rama sa Senado na nangyari. So panoorin po muna natin itong mga video na to, no. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino.
Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin. Yes, bravo. I like that. So, yun yung advantage, no? Nagkaroon na ng mga maraming issue, maraming memes dahil sa naging kadramahan ni Pia Cayetano, no? Kasi before that, di ba nakita natin sa dalawang kapatid, nagdadrama na, no? Na kesyo under attack was under attack ang Senado. At syempre, hindi siya nag-iisa sa pagka-best actress diyan, pero sa akin, no, medyo hamunado dahil mas gusto pa yung acting ni Amy Marcos sa ayan na nilusob na kami dito. Di ba ang ganda yung pero sa to lang admin Rich, no? Ikaw, ano masasabi mo? Gusto ko marinig muna sa yung reaction mo rito. Ewan ko ba, tawa ko. Naghang na ako. Tungkod ko to, no, tawa ko ng tawa kasi nga, halatang-halata naman na Oo, walang luha. Ang galing. Pero yung nagmamumble yung niya, parang nanginginig pa yung niya, parang umiiyak, pero walang luha lumalabas. Oo. Ang galing, ano. Tapos makita naman natin, di ba, na talagang stage. Kasi nga, stage talaga. Wala namang kalaban. Walang kalaban. Tapos, sabi ko nga, yung bala, panay lang doon sa isang wall. Lumalabas. Sa isang wall. Sila din papaputok. Tapos, kasi kung meron kang kalaban doon, kung may mga nagpapaputok doon, di ba dapat may takbuhan yun? Oo. Tapos dapat merong talagang maghahabulan. Tapos dapat merong kahit paano matamaan. Mm-hmm. Sabi ko nga, lahat sila walang sharpshooter sa kanila. Kahit paano matamaan, magagaplisan man lang, di ba? Pero talagang wala Tapos sa investigasyon nga, di ba, pinakita nga sa video ni General Nartates tsaka ni DILG Secretary John Vic Remulla, no? Pinakita nga na wala talaga, walang kalaban, no? At ang nag-umpisa ng pagputok ay si Plaska. yung sa Senate, no? Yan, yung Plaska, no? Sa Senado. Tapos, very ironic kasi pumunta sila sa building ng GSIS, tapos nagtanong, sino ka? Sinabi NBI, nag-warning shot. Bakit kailangan mag-warning shot? Ang wina-warning shot lang ay kriminal. Kriminal, kalaban. Imagine mo, institusyon ng kung sino pa yung bida, siya pa niya manardingan. Warning shot mo yung NBI. Yung hindi naman yun, kumbaga. Hindi naman siya, security, lang yan, personnel. Oo, ng Senate, diba? Yung NBI ang talagang authority. Ay, nakakatawa talaga yung stage nila, no? Pero sana, sana, yung merong mapanagot sa mga yan, ng mga senador na yan. Kasi yes. Ang naman no? Na
meron silang Obviously. pinaka-purpose, Oo. no? Kung bakit nila ginawa yan. At yun ay mapatakas si Bato. Yes. At Admin Rich, no, ang isa sa pagkakamali nila, itong si Sen Aimee, hindi nila kinuwang acting coach si Ogie Diaz. Willing naman si Ogie Diaz na mag-acting coach para sa workshop ng mga actress. Kasi alam naman na natin na ibabalik ni Sen Aimee itong experimental cinema, no, of the Philippines. Ang itong kauna-unahan niyang project na itong Senate was under siege, no, the Senate, no, itong was under attack. Oo. May Sabi ni nagkulang si Sen Sen Aimee. Sabi ni Sen Aimee, pinagbabaril na kami dito. Oo. Parang Pero relax na relax. Wala naman na baril. At siya nakaupo sila yung mga kasama sa likod niya, yung mga binibidyo niya. Relax na upo lang. Ayun, doon ka matatawa talaga as in Tawa no? Oh, 'di ba na interview siya sa may Senate, 'di ba? Sabi niya ayaw daw niyang malanghap yung pikon talo, yung hangin ng pikon ng mga pikon talo. Samantalang siya yung mukhang pikon na pikon doon 'Di ba? Kaya Senator Aimee, love pa rin kita pero this time talaga no, hindi kita maipagtatanggol. Sorry ka na lang, Ay, Sen Aimee. Ako hindi ko na lang yan. Pakialam ko sa kanya. At isa pa sa sinabi ni Pia Cayetano, sabi niya Ayoko dun sa kanya. sa mga Nasa kanya sana. wala daw doon, wag daw questionin dahil nandun daw sila kasama yung mga staff nila. Syempre ang magtatanong talaga yung wala doon. 'Di ba? Hindi pwede. Hindi pwede kasi mag-rely sa drama. Oo, hindi pwede mag-rely. Kailan matanong. Kahit wala kami doon, dapat matanong. Facts talaga. Oo. Kung ano yung mga nakita sa investigasyon, yun talaga yun. Hindi pwedeng drama-drama. Kasi kung idadaan natin sa drama, ang dami ngayon. Ibig sabihin, kapag magaling umarte, paniniwala Pwede na. na. Oo, pwede na. 'Di ba? Kailangan tayo, mag-rely tayo sa facts kung ano yung tunay na nangyari. Oo, kaya nga Hindi mayroong pwedeng investigation drama-drama. Oo, di ba? Huwag drama-drama, hindi pwedeng ganun. Oh, hindi pwede drama-rama. Kung ano yung mga data, kung ano yung mga facts nakita sa investigasyon, yun. Huwag yung Ipakita. drama-drama. Oo. Hindi nakukuha sa drama yan. Yes, Diba? tama ka dyan. At isa pa, sa sanabi niya, sa nangyaring under siege, Senate under siege, nagtataka lang ako, bakit parang second floor lang yata? May eksena. Yung third, fourth, fifth, at hanggang sa doon, walang eksena yata. Ba't ganun parang medyo, hindi na damay. Walang ganong extra. Mali yun. Dapat may marami extra. Dapat kasi nga, Senate under siege Dapat kasama yung third, fourth, fifth floor. Mali naman yung scriptwriter. 'Di ba? Paano maniniwala tao niya kung kayo lang nag-actingan doon tapos karamihan sa inyo relax na relax. Nagawa niyo pang magkape at kumain, no? So, ano yun? Congratulations. Agad? Celebration kagad na maganda yung pagpapataas nyo kay Bato para yung eksena nyo, di ba? Kitang-kita naman So, dapat talagang managot itong si Robin at si Alan Cayetano. Tapos may eksena pa sa parking lot. Ala. Takbuhan, Sabi ba to? Hinahanap niyo ako pag ulan, hindi pag pumasok. Tatanungin niyo pa kung ba't pumasok. Kahit galit Yung pala, ang daming eksena, ang daming drama lang pala, di ba? At isa pa rito, nabuking lalo si Cayetano nang sinabi ni Bato na yung in-interview siya ni Jessica Soho, sabi niya, di ba? Kaya siya nandoon dahil pinatawag siya ni Alan para nga naman maagaw, no? Maagaw kay SP Soto yung SP. Kasi pag bumoto siya, sugadong agaw na, di ba? Ayun pala pinaka-purpose. Kaya after that, no, pinalayan na naman, pinatakas na naman si Bato. 'Di ba? Dapat naasuhan sila doon dahil itinatago nila yung 'di ba? Yung sabi natin criminal na 'yan Nagtatago na sa batas 'yan, 'di ba? Dapat liable sila sa ginawa nilang pagpatakas kay Bato. At saka isa pa AJ, no? Dapat talaga si Cayetano. Ang galing yan kasi biruin mo yung si Bato.
under his custody, di ba? Oo, under So, sa custody talaga. pagkatapos niya. Oo. Pagkatapos, sa panahon niya, SP siya, dyan pa nagkaroon ng stage drama, Yes. no? Barilan. So, dapat talaga yan, tanggalin talaga yan. At pinaka-importante sa lahat, hindi sila pwedeng maging majority, no? Hindi sila pwedeng mag-lider-lideran dyan sa Senado. Mm-mm. Dahil unang-una sa lahat, no? Anti ano sila Government. anti-government sila di ba? Anti-Marcos, anti-government sila. Anti-government Pro tapos Duterte kayo sila. majority, hindi pwede yun. Sabi ko nga, ngayon lang ako nakakita, no? The only Senate na nakita ko na anti-government, PBBM, at dito sila kay Sara. Kasi sa lahat ng mga Senado na nakita ko, talagang pro-government Pro-government. talaga. Oo. At yung mga nakaraan pa nga ng mga Senado, aminin man natin sa hindi, hawak talaga sa liig ng presidente. Yes, Aminin totoo ba natin yan, sa hindi? totoo. Kaya, Ang Senado, ang Kongreso, hawak sa liig ng Pangulo. presidente. Oo. Pero ngayon lang talaga hindi nangyari. Oo. Kaya sabi ko, hindi ko pwedeng magtagal yung mga yan. Kailangan papalitan yung mga yan. No, hindi pwedeng maka-Duterte ang mga senador dyan na sa majority. Hindi pwede yan. No? At isa pa Kailangan sa tayo dahilan dyan, admin, no? Rally. Oh yes, totoo yan, no? Malapit na malapit yan, magrarally tayo ulit. So, isa pa sa dahilan, admin Ridge, kung bakit against sa government itong mga majority ngayon sa Senado, ay alam mo bakit? May mga kasong kinakaharap yan, no? Damay-damay sila kasi meron silang mga itinatagong corruption. Kaya ngayon pa lang gusto na nilang i-blockage yun, no? Gusto na lang ibalik o i-turn yung yung issue sa government na pasamain lang yung government. Sila yung magiging akala mo yung santot santita, 'di ba? Ganun gusto nilang palabasin eh. Kaya sila nag-iingay ngayon. Dahil sila mismo meron mga issue. Alam kasi nila, hindi sila ipagtatanggol at hindi sila Yes. ito-tolerate. Yes, tama ka dyan. Alam din nila na kapag si Sara, ito-tolerate talaga sila. Oo. Kasi pareho Wala lang sila. Kaso, para-pareho kasi sila na mga, alam mo na, di ba? May mga korupsyon at may mga ginawang mga mali, no? Sa mga pera. Pare-pareho sila. Kaya, syempre, pagkakampihan sila, di ba? Yes, Sino pa tama ba ka ng dyan. magkakampihan? Pare-pareho ng mga nagnakaw. Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? Sa gayon pa man ng Admin Rich, no, dahil sa mga nangyayari ngayon na ganyan, itong si Loren, di ba? Kaya siya bumalimbing ay dahil sinasabi niya na personal na pangangailangan niya, which is itong nga anak niya gusto niya ipagtanggol na dahil alam naman niya may kasong kaharapin ng anak niya regarding sa 24 billion na dapat niya ibalik sa DOE. Oo. 'Di ba? Correct. Kaya sila nagtutulong-tulong na sila ngayon dahil alam na nila ang mangyayari sa kanila. Papalapit na sa kanila yung tamang pagkastigo ng ating gobyerno sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, 'di ba? Correct, no? Kaya dapat yan, no? Kung hindi mapalitan yung mga yan, dapat dissolve na yung Senado. Makasuhan na dapat. Sa totoo lang, pwede naman ma-dissolve na yung Senado, especially kung magiging parliamentary na tayo. Tapos, na lang sa lower Congress, no? Para isa na lang sila. Isa na lang. Kasi, sa mga senadora, 24 lang sila. Oo. Sa Kongreso, 300 plus. Yes. Kung titingnan natin, Mas covered nila. Nagdesisyon, mas credible. Kasi Yes, ang dami totoo. nila Talagang iba-ibang mga mga partido, iba-ibang mga prinsipyo sa buhay, iba-ibang mga Pero itong Senado, 24 lang sila at halos dalawa lang yung isang isang pro Duterte. At tsaka isa pa, Walang credibility kapag sila nag-desisyon. totoo yan, totoo. Kasi sila lang din, kampi-kampihan. May mga kaso tayo, okay na, magkampihan tayo, ganito kasi may kaso tayo. Kasi kapag si Sara na, na tayo, absuelto na tayo. Yes. Diba? Hindi na tayo kakasunod. At isa pa, itong sa Congress kasi, tagang nire-represent nila yung kanilang distrito.
Oo, Ayun ang maganda oo. rin eh. Itong mga congressman, yung mga even sa party list, nire-represent nila ang isang sektor at kanilang distrito, which is tama naman dapat na ganun. Pero itong Senado, pwedeng manalo yung dito lang sa Luzon, sa Mindanao, nale-left behind. Kaya 'di ba naging hindi mag-forward yung progress ng ng Mindanao eh, kaya ng Visayas eh. Dahil mas marami yung nananalo sa Taga Luzon. 'Di ba? Pero kung magiging patas to maging parliamentary na tanggal na yung Senado at ibaba na yan sa Kongreso para doon malalaman natin yung masusing pag-unlad ng bawat bayan ng ating dito sa ating bansa, 'di ba? Yung bayan-bayan talaga mag-uunlad kasi may totoong nagre-represent para sa kanila. Diba, Admin Rich, meron ka pang dadagdag? In few minutes. Then magbe-break na tayo. May dagdag ka pa, Admin? Then magbe-break na tayo. Yes, Admin? So, yun nga, mag-break muna tayo kasi alanganin na tayo sa oras, kung magsasalta pa tayo ng mas mahaba. So, after break natin, doon na natin tapusin yung mga isyung na dapat natin pagtuunan ng pansin. So, mag-break po ang Vlogs ng Bagong Pilipinas sa ilang saglit lamang po. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, 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 alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
Nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Admin Rich, no, sa next nating topic ay pag-usapan natin itong lumabas na bagong survey, itong RPMD survey. Ito yung mga pagsasurvey ng mga government officials, na mga mayors, governors, etc. No? At dito makita natin na maraming mayors ang hindi lang basta yung kasikatan nila ang minimeasure dito, kundi yung kanilang sipag, yung kanilang pakikisalamuha sa tao at and all, no. So bago natin itopic yan, panoorin po natin ang buong detalye. Lumabas na ang latest RPMD Index of Governance Survey or IOG, kung saan sinukat hindi lang ang kasikatan ng mga mayor, kundi pati ang actual performance, serbisyo, responsiveness at tiwala ng publiko. Nanguna sa buong NCR si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City na mayroong 88.3% IOG score. Isa sa mga standard sa survey ay si Mayor Along Malapitan ng Caloocan City na pasok sa top 2 highest ranked mayors sa NCR ratings. Nakakuha siya ng mataas na 85.9% Index of Governance score na sinusuportahan ng 85.5% task rating at 86.4% performance rating. Ibig sabihin nito, ramdam ng maraming residente ng Caloocan ang serbisyo ng kanilang lokal na pamahalaan mula sa infrastructure projects, healthcare, social services, peace and order hanggang sa accessibility at pagiging visible ng alkalde sa mga tao. Ayon pa sa RPMD, hindi na sapat ngayon ang puro pagpapapogi o political branding. Mas pinapahalagahan na ng mga botante at ng mga tao ang mga leader na may konkretong aksyon, mabilis na tumugon sa problema at may nakikitang resulta sa araw-araw ng pamumuhay ng mga mamayang Pilipino. Hashtag aksyon at malasakit. Hashtag along the way ang serbisyo. Yes, no, nakita natin, no. Ito pa lang RPMD na to ay yun nga, no, ang sa top 1, ang nagtop pinaka highest ranking doon ay si Mayor Joy Belmonte. Kasunod nito si Malabon Mayor Sandoval, no, si Jeannie Sandoval. At next naman dito yung sa itong si Mayor John Ray ng ng Nabotas. At syempre sa top 2, ang pinaka-top doon sa ranking na yun is si Mayor Along Malapitan. At panghuli sa top 2 si Mayor ng Isko Moreno ng Maynila. Kumbaga sa top number 2, pang-apat si Mayor Isko. So nakaka-amaze lang si Mayor Along Malapitan dahil sa napaasipag niya. At very lovable siya, di ba? Pag nakita natin sa event ng ginagawa niya, bisa pinupuntahan natin, ay napaasipag talaga ni Mayor Along Malapitan. So, sa mga taga-Caloocan, kaya siya nag-top siguro dahil nakita naman yung effort ni Mayor Along Malapitan. Nandyan yung kanyang mga programa, nandyan yung People's Day, nandyan yung marami pang iba, di ba? Yung mga ginagawa niyang mga activities, no? At, yes, Admin Rich. May dagdag ka? Tungkol sa mga pangkabuhayan, di ba? Yes. Nagbibigay siya ng mga pangkabuhayan sa mga kapos, no? Sa Yes. buhay ng mga batang kampalo. Yung Caloocan Connect. Tapos yung sa mga sa mga laboratory, Yes, no? Yung sa medical, Medical, no? Sa yung medical ng mga batang kakalo. Tapos andyan pa yung may mga job fair. Yes. Andyan pa yung family day, no? Consistent Yes, yan. consistent family siya. Day. Tapos andyan pa yung Libing syempre, sakay. yung People's Park na maganda niya. Tapos yung mga libreng sakay. Tapos yung mga kung ano-ano pang mga programa patungkol sa mga pangailangan Nandyan ng din mga yung tao. rice subsidy. Mga serbisyo, yung Yes. may pagupit, merong Yeah, pamasahe. sa People's Day yan. Iba, di ba? Yes, sa oo. People's Day. So, Kaya napakarami. Tapos napakarami talaga, AJ. Tapos yung mga tao, 'di ba? Kaya naman natin ito ginagawa para i-disseminate yung mga programa ng lokal na pamahalaan ng Caloocan. Para sa ganun yung mga beneficiary nito ay tagang sila makikinabang. Dahil nga sabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos,
bawat bayan makikinabang. Kaya itong mga bawat barangay, no, nagkakaroon sila ng budget regarding 200,000 ba yung sa bawat barangay na pinapamahagi ng national government, no, 'di ba? Para sa kanilang mga proyekto sa mga estudyante ng kanilang barangay, 'di ba? At nandiyan din yung yung libreng libreng entrance exam sa UCC, 'di ba? University of Caloocan City, 'di ba? Libre na po yung yung entrance exam po, no? At syempre po yung mga iba pang pangangailangan ng University ng Caloocan ay taga naman pong sinshoulder na ng ating pamahalang lokal ng Caloocan, no? 'Di ba? Adunits, may dagdag ka pa? At saka, syempre, kita natin sa panahon ni Mayor Along Malapitan, nire-recognize sa lahat ng sector Yes. na nandun, no? Lahat ng sector, pati sa lalong-lalo na sa mga homeowners associations. Yes, Mahalagang-mahalaga, importante yun. Kasi, syempre, kapag may mga problema sila doon, no? Yung mga subdivision na yan, o yung mga, kung ano man, no? May mga problema sila, mas madali nilang mai-relay at kay Mayor Along Malapitan. Mas mapapabilis yung mga solusyon sa mga problema sa kanilang mga community. Kaya nakita natin, lahat ng sektor ay pinapansin at talagang pinagtutuunan ng pansin. Maging sa sektor ng religion, no? Religion, Yes, totoo yan, no? Mayor Along Malapitan palaging dumadalaw sa mga ibang mga churches, no? Tapos nagsi-celebrate ng kanilang mga anniversary o kung meron mga Fiesta. kahit fiesta. No? So, makita natin na lahat talaga, pati sa mga kabataan, andyan yung suporta niya sa mga kabataan, lalo na yung mga talented, no? Yung mga gustong sumali sa mga international competitions. Yes, yung kabataan, 'di ba? Nanalo sila. Lahat ng sector ay pinagtutuunan niya ng pansin. Kumbaga, holistic approach. Kinakalinga talaga niya, approach ng government. Oo. Parang katulad din ng ating Pangulong Bongbong Marcos na whole of nation approach. Ito naman kay Mayor Along Malapitan ay talagang holistic approach din, no, sa kanyang LGU. Kaya napakaganda. Hindi yung isang sector tapos napapabayaan yung iba. Tapos yung itong sector naman to talagang napapansin kasi di pa napapabayaan. Sa kanya talagang lahat talaga ay kanyang naasikaso. Yes, tama ka dyan. Hindi lang tinitingnan, kundi talagang inaalagaan. No? Yes, tama ka Kaya dyan, maganda admin. pati sa bata, Yes, totoo. Bata, enjoy na enjoy. No? Lalagyan sila ng Saan mga lang family parke, day, no? Kung saan ang mga bata. Oo, talaga nakakapaglaro. Tapos, merong mga inflatables, di ba? Yes, Ay, tama ka kung dyan. titingnan natin, may mga mayor ba na gumagawa yan? Kung meron man siguro, no, talagang kaunti-kaunti lang at talagang itong si Mayor Along Malapitan ay stand out, no, Yes. sa mga mayor. Kaya saludo tayo kay Mayor Along Malapitan, no? Bakit? Oo. Yes. Hindi tayo magtataka kung bakit siya ay napasama dito sa Highest ranking ng survey top na to. 2. Yan. Yes, tama yan, Admin Liz, no? At sa susunod naman nating pag-usapan, ito nga po yung syempre, yung mga magandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito po sa hashtag PBBM Good News. So, panoorin po natin itong ating video. PBBM Good News, personal na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City bilang bahagi ng Oplan Kontrabaha ng pamahalaan. Layunin ng proyekto na mabawasan ang matinding pagbaha na matagal ng problema ng mga residente at motorista sa lugar. Umulan siya ng medyo matagal yung ulan niya tsaka malakas. Awa ng Diyos po, wala pong tubig sa gutter, gawa nung ginawang flood control. Mr. President, maraming salamat po sa ginawa niyong flood control. Ngayon po makakatulog na po kami ng maayos sa tuwing umuulan na hindi na kami kakabahan na kami ay babahain. Ang tumatak po sa akin dito ay yung pinaka-karina po yun. Naku po, ay umabot po ng second floor. Mataas na po yun talaga, grabe na po. Papasalamat nga po kami, naayos na po itong ano na to. Yung Undoy at Habagat is hanggang, yung Undoy is hanggang third floor. Yung Habagat hanggang second floor na lang. Pero sa ngayon po, sa ating presidente, ginawa yung drainage. Maganda po na po kami ngayon. Kasi nung umulan nga po, nakita namin kung paano dumalo yung tubig. Sa presidente po, nagpapasalamat kami kasi
natuunan niya po ng pansin yung Barangay Tatalon, yung G. Araneta, para po ma-improve yung mga drainage para po hindi na kami mababaha. Kaya pasalamat po kami sa ating presidente. So alam niyo naman, since early this year, paulit-ulit tayong bumibisita dito kasi ang kabilin-bilinan ni Pangulo sa atin is bago magtag-ulan, kailangan as much as possible itong mga proyekto natin sa flood mitigation matapos. So, kabilang sa proyekto ang paglalagay ng dalawang malalaking HDPE pipes at rehabilitasyon ng kasalukuyang drainage system upang mapabilis ang daloy ng tubig patungo sa San Juan River. Sa isinasagawang inspection, tinalakay rin ang paglilinis ng mga estero, pagtatanggal ng mga basura at paggamit ng mobile pumping equipment upang makatulong sa flood control mitigation. Habang nakapatuloy ang constructions, ay pinapakita dito na seryoso ang gobyerno sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon laban sa baha. Tinitingnan natin ang mga iba't ibang ginagawa natin para mabawasan ang baha. Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon dun sa study na yon. Titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig. Kaya but this is one of the areas that are critical. Kaya ito nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water na ilabas ang tubig at para naman hindi na masyadong mabaha. Umaasa ang publiko na tuluyan ng makumpletong proyekto upang mabawasan ang pagbaha sa Quezon City. Ito si AJ13 Vlog, ang vloggers ng Bagong Pilipinas, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Yes, Admin Rich, no, napanood naman natin itong naging proyekto ng ating mahal na Pangulo regarding sa flood control. Ito nga po yung Oplan kontra baha. No? Naalaw tuloy nung pumunta tayo sa Maynaga, no, regarding sa Oplan kontra baha sa Naga City, na kung saan si Mayor Lenny ay na-meet ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So regarding dito naman sa may Gregorio Araneta Avenue, na kung saan ay nasabi ng karamihan dyan sa mga residente na humupa yung baha, no, saan lang nung matapos yung, di ba? Hindi na raw bumaha matapos yung malakas na ulan nung recently lamang. Lakas na ulan. Hindi daw bumaha. Kaya natutuwa yung mga tao, sabi nila, yung hindi nga bumaha kasi yung lugar na yun ay talagang bahain siya, no? Effective po, no, yung ginawa diyan ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon at ayon din sa direktiba ng ating Pangulo, no? Kasi syempre, ang Pangulo natin gusto talaga niya ayusin, no, yung mga dito sa Metro Manila kasi talaga marami talaga dito mga lugar na bahain, no? Kaya napakaganda dahil ang Pangulo natin ay hindi na hinahantay, no, na magka-ulan pa, no? Ang ginawa niya ay wala pang ulan ay talagang kailangang ayusin, no? So ayan, epektibo siya. Hindi katulad doon sa AJ, no, sa Davao City na bumaha, no? Ang taas daw ng baha sa Davao City. O sa pagkakaalam ko kasi merong 51.8 billion na inilagay doon sa infra, no? 51.8 billion, almost 52 billion. Ano nangyari? Baka ang project nun is 7-Eleven. Kasi 157-11 ni Omar Duterte, di ba? Ba doon naman napunta? Tanong lang hindi ko sabing doon nga napunta, pero nakita ako kasi wala man trabaho yun, pero meron silang 150 di ba? Convenience store na 7-Eleven, no? Na kanilang pag-aari. So yun nga po yung problema doon, no? Oplan kontra baha ang nangyari, Oplan para bumaha. Anong nangyari diyan? So, ito nga po sa Gregorio Araneta, napakagandang ginawa. Pinalawak po yung yung drainage system dito, no? Para nga po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung maitawid niya, masabi sa ating lahat na ang flood control ay hindi dapat sinasangkalan at para gawing pangkabuhayan showcase, no? Ito pong flood control system at flood control program ay para po sa ating mamayang Pilipino. Hindi ito para sa showcase na isang pamilya o na isang sinong politiko man yan, no? O sinong regional director na makikinabang lang. Hindi po ito for
showcase, no? Kabuhayan showcase. Ito po ay para sa Pilipino, para masiguro naligtas every bagyo na darating sa ating bansa. Hindi katulad nga nung sinasabi lang na lumalampas na tao hanggang halos third floor na raw ang baha during that time, no? Pero ngayon, nung umulan, punta lahat sa drainage ang tubig dahil pinalawak winaiden yung drainage system nila 'di ba? Imagine ang lalaki nung ginamit ng yung tubo, no? Ang lalaki, yung HDPE yata yun, no? High density polyethylene. Ang ang natatandaan kong nabasa ko, no. So yun nga, admin leads, no, dahil sa mga ganyang pagkakataon, no, ang mga Pilipino, syempre ang unang natutuwa diyan yung mga vendor, no. Kasi kahit umuulan, meron sila pa rin silang pagkataon na benta ng kanilang mga paninda para meron silang kakainin. 'Di ba? Di ba? Lumalaban sila ng patas. Pero itong mga may pinag-aralan na to, ang lalaki na nga ng tiyan, ayaw pa rin lumaban ng patas, no? Medyo sabi nga ni ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mahiya naman kayo. So, alam mo na, Alan Cayetano, ha? Matuto. Oy, kita mo naman, lumuluhod pa, no? Nagdadasal, no? Walang kayahiya, no? Gamit na gamit si Lord. Gamit na gamit si Lord. Napakasinungaling. Napaka. Kung magbitaw ng mga verses mula sa Bible, ganun-ganun na lang, parang dumudura lang. Alam mo AJ, kung si God lang ay papakita lang niya yung inis niya dito kay Cayetano. Siguro pinatukan sa habang lumulod. Baka nagka-amnesia na yan. Huwag kang luluhod dyan. Baka nagka-amnesia na alag utak niyan. Hipokrito. Hipokrito masyadong hipokrito Di ba sabi niya may isang sumulat, no, sa Facebook, no, si Tito Greg, no, sabi niya, kailan mo ba nakitang nagsinungaling? Parang first time, di ba? Parang araw-araw na yata nagsinungaling, di ba? Parang yun na yung breath niya, no? Yung hinihinga niya sa atin lahat, no? Yung pagsisinungaling, parang normal sa kanya. Si very flawless na flawless. Galing mo, Cayetano, ha? Pati itong sister mo tuloy, gayang-gaya ka na. Diba? Ayun lang nakapagtataka dyan, no? Itong gusto lang mangyari, kaya inuunahan na nila maagaw itong Senado sa pagiging majority block nila, ay dahil nga itong sa yung flood control corruption, no, na malapit na yan, no. Binibigyan lang ng proper timing lang yan. At saka syempre, ayaw nilang ma-impeach si Sara. Kasi yun lang ang pag-asa nila only hope. Kapag si Sara nakatakbo, akala kasi nila si Sara ay malakas. No? Tama. Akala nila pag nakatakbo yan ay mananalo. Hindi nila alam, hindi po malakas yan. Kita mo nga, bula lang yan, bula. Prayer rally sa Davao City. Kaunti na lang sila, 30 na lang. Nilangaw talaga. Nasa ng 32 million na. Marami pa nga langaw Ba 32 tao lang yun? Hindi 32 nasa million. Nasa ng 32 million. Kasi parang paulit-ulit. Oo, paulit-ulit kong sinasabi, no, AJ, paulit-ulit kong sinasabi, walang 32 million si Sara Duterte. Yes, tama ka dyan. Kasi yung 31 million ni PBBM, solid yun. Marcos Royalist, Marcos supporters, binoto natin si Sara Duterte, no? Binoto natin. Kaya siya nagkaroon ng 32 million. Ang bumoto sa kanya, ang DDS lang, 1 million lang. Kaya naging 32 million sa kanya. Yes. Pero ang problema, marami ng DDS na ayaw na rin kay Sara. Kaya malamang, kapag nakatakbo yan sa 2028, ang boto niya nasa 500,000 lang. Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? At syempre, no, Admin Rich, sabihin na natin na
Hindi naman 32, 3.2 million na lang kayo siguro. Sige, bigyan ko na kayo ng mataas na appraisal. 3.2 million na. Sige, tinasan ko na yung appraisal. O, para alam naman natin, bababa pa yun eh. Diba? Kasi alam naman natin yung sinasabing 32 million bumoto kay Sara bilang vice president po yun. Hindi po for president. So, wag niyo pong ihalin tulad, no, yung boto nyo o ipagkamali na yung botong nyo ay pwedeng ipanalo o panlaban kay PBBM during that election. Hindi po, no? Vice President po yung 32 million na boto na kuha ni Sara. So wag niyo pong ipagkamali na for presidential po 'yon, no? So yung utak po natin, no, medyo kain-kain po tayo ng almond. Yes, admin. 1 million, solid. Yes. Sabi ko nga, lagi ko yung pinaglalaban eh. Si PBBM hindi pwedeng iboto ng dilawan. Siyempre, nandiyan yung mga yun eh. Lalong hindi siya iboboto ng kakamping, kanya si Lenny. Lalong hindi siya iboboto ng Isko. O, di ba? Yes. Yung mga nag-Isko. Yes eh. So, walang boboto kay PBBM kundi Marcos loyalists at Marcos supporters. 31 million strong. At yung 31 million na yan, binigay din natin kay Sara Duterte, kaya siya naging 32 million. Ang katotohanan, ang boto ni Sara Duterte, 1 million only. Yes, tama ka dyan, admin. No? So, dun nga, admin, no, sa ating napag-usapan, ay wrap up na tayo. No? Yun nga, napag-usapan natin una, itong nangyaring drama-rama sa Senado, kung saan sinasabi nila na under siege daw ang Senate, was under attack. Ayan ang yung mga dinyahan ng magkapatid, no, na Cayetano. At syempre, napag-usapan din natin yung kay Mayor Along Malapitan. Good job, Mayor Along Malapitan, dahil sa pagsisikap mo, hindi issue dito yung size ng isang o yung height ng ating ng isang public servant, no, para makapag-deliver siya ng maganda at mas maayos na serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Hindi ito issue ng katangkaran o kababaan ng isang tao, kundi issue nito kung paano ka nag-iisip para sa ikabubuti ng iyong nasasakupan. At syempre, nandito rin pag-usapan na rin natin itong nangyari sa flood control project ng ating mahal na Pangulo dito nga po sa may Gregorio Araneta sa Quezon City, no, na hindi na raw sila binabaha after na bumuhos yung isang malakas na ulan just recently, no. At syempre, Admin Rich, may pagkataon pa tayo magbumati sa ating mga followers natin. Come on, admin. Oo. Masingit ko lang sandali. Yes, okay. Hindi sa tangkad o ano, no? AJ, anin mo yung matangkad kung ang utak ay napakaliit. Parang diba? Alan Cayetano yan, Okay na yung small, no? Maliit lang ang kanyang height, no? Maliit ang height, pero parang Jose Rizal, pero yes, malaki man ang utak. Yes, no? Malaki ang puso para sa pagmamahal sa kapwa. Oo, yan. So, babati na po ako. Maraming po salamat sa mga nanood ngayong gabi, no? At sa Sunday po, meron po tayong Radyo Pilipinas sa Sunday. At co-host ko naman din si AJ, no? Palitan. At saka, ewan ko kay N4PH, no? Tingnan natin. Yan. So, maraming po salamat sa Radyo Pilipinas sa pag-accommodate ninyo sa amin ng mga vloggers, no? At maraming po salamat sa laging pag-assist sa amin. Thank you sa ating mahal na Pangulong BBM at Edwisa, no? Maraming po salamat. At syempre kay Secretary Dave Gomez, maraming salamat. Yusek Claire Castro, baka naman, no? Humihiling kasi ako kay Yusek Claire Castro, maging guest ko siya. Yes. Zoom, pumayag na, pero i-schedule pa namin, no? So, maraming po salamat, no? Admin Rich po, komentarista. Yes, salamat din, Admin Mitch, sa pagpayag mo sa akin na maging host dito sa ating Radyo Pilipinas, no, para sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. At syempre po, magandang gabi po sa ating mga kababayan, at ito po inyong abang lingkod, si AJ13 Vlog po. At muli po natin pagsamahan ng itong isang oras na kwentuhan at talakayan, no? Every Thursday po dito po sa Radyo Pilipinas. Muli na lagi natin kasama si Admin Rich po. Magandang gabi po at kita-kita ulit tayo next week.